Last week sa The Healthy Juan, natunghayan natin ang kwento ng mga nabiktima ng paputok. 10 mga daliri, putol ang 3. Hinanap ko, wala na pala. Meron ding tips kung paano maiiwasan ang peligrong dala ng mga ito tuwing New Year. Oplan, iwas, putol. Putol. Iwas paputok. Community fireworks display ang patok. Yan. Saktong-sakto rin sa bagong taon ang topic natin this week, ang pagiging healthy, na madalas kasama sa ating mga New Year's resolution. Pero ang focus natin sa episode na ito, paano manatiling healthy habang nagkakaedad. Sabi nila, age is just a number. Hindi porke nagkakaedad na ay hindi na pwede ma-achieve ang mga aspirations sa buhay. Gaya ng pagiging laging healthy. At ang nakilala ko, hindi lang healthy habang tumatanda, kundi happy and beautiful pa. Miss Philippines is Miss Universe of 1969. Sinong Pinoy ang hindi nakakakilala kay Miss Gloria Diaz? Mula nang manalo sa 1969 Miss Universe, nagkaroon agad siya ng marka at pangalan sa ating kasaysayan, lalong-lalo na sa Philippine showbiz. At sa nakalipas na halos 50 years, nagtagumpay si Miss Gloria panatilihin ang kanyang kasikatan at puwang sa showbiz. Pera lang ang habol ng babaeng yan sa'yo. Pero hindi lang yan. Na-maintain din niya ang pagiging beautiful and healthy. Hindi nagkakasakit at laging blooming. Ano kaya ang sikreto ni Miss Gloria Diaz sa healthy aging? Usually, I eat grapes like this. This is the best that you can eat. During the day, I have a light lunch or a heavy lunch sometimes. Heavy means kumain ako ng pasta or rice na puti. And then at night, I try to eat a little bit lighter. Water is good for hydration, pero ginagamit din daw niya itong pangkontrol ng appetite. Ang ginagawa ko, umiinom muna ako ng tubig para hindi ako masyadong gutom. Sometimes pag nanginginig talaga ako and I feel kakainin ko lahat, lalagyan kong konting kalamansi ang tubig, nakakawala ng appetite eh. Pag lagyan mo ng kalamansi or lemon, if I really have been good 1 day, 2 days, 3 days, I reward myself with something matamis like this. This is very masarap. Kailangan papabayaan mo siyang mag-sink in, mag-enjoy, then you'll realize you've had enough. But fruits talagang weakness ko yan. 18 years old pa lang daw nang magsimulang maging conscious sa pagkain si Miss Gloria. Nag-start daw ito sa US habang nasa Miss Universe pageant. First time ako sa Amerika during that time. First time ako nakakain ng ganitong kalalaking hamburger with milkshake on the side. And of course, apple pie with ice cream. In less than, I think, 2 months, I think I gained almost maybe 7 pounds. Ganun lang. Of course, that's the first time I realized, my gosh, you have to lose weight to get into the swimsuit, to get into the clothes. Kahit ang paa mo, lumalaki. Di ba? Tumataba. So yun, that's the first time I realized that word diet. Noon pa lang ay active na rin sa sports at may regular exercise si Miss Gloria. I've always liked gym. In way back when I was 18, I was already very sporty. There was a war ball, I was captain. Of course, may softball, which is really baseball. Champion ako sa sipa. I think it helps the legs and the butt. Tennis, I play once or twice a week. And by some luck, I love to run. Mahilig akong tumakbo. I don't mind to sweat. The right way is always in moderation. The right way to exercise is never yung bang todo-todo tapos mamaya kain todo-todo rin, buffet. Yung aking beast mode ng ropes, yes, it went viral. Every day, I work out in the gym. Iba-iba. Either is it with the ropes, weights, free weights, machine. Of course, I do Stairmaster.
or elliptical. When your body gets used to certain exercise, parang nasasanay. Ever so often, kailangan gulatin mo. Kailangan you do something different. Bukod sa tamang pagkain at physical activity, trabaho bilang aktres raw ang kanyang bisyo. Wala nang iba pa gaya ng paninigarilyo. Sa mga hindi makaiwas uminom ng alak, ito ang tip ni Miss Gloria. Kung malakas ka uminom, kahit sabihin mo ng everyday 2 glasses, before you know it, medyo weng-weng ka na, your hair becomes dull, kumukonti ang buhok mo, your skin becomes bad. So, basically, it's just living in moderation and being aware. Masaya si Miss Gloria na maaga niyang sinimulan ang pagiging health conscious. Malaki ang pakinabang niya rito, hindi lang dahil artista siya. Dahil bilang nanay, lola, at bilang isang taong gusto pa ma-enjoy ang buhay sa mundo, importante raw talaga ito. Feeling good, feeling positive, it's like a euphoria, like you always are happy. What they say, a healthy body is a healthy mind, di ba? May paalala ang geriatrician na si Dr. Shelly De La Vega sa lahat. Dapat, una, ang ina ay malusog din. No? Para ang kanyang sanggol, kapag pinanganak, ay malusog din. Ngayon, bata pa lang tayo, dapat ang ating kinakain ay mahusay na at balanse. May gulay, may prutas, may isda, konting karne, madaming tubig. No, yun ang part ng healthy aging na nakatuon sa proper nutrition. Ngayon, kasama din dapat ang exercise or fitness. No? Dapat gumagalaw tayo, hindi lang tayo nakaupo buong araw, no? Na walang ginagawa, nakapagchismisan lang. Dapat naglalakad, no? 3 times a week, 30 minutes sana at least. No? At magsama din tayo nung parang strengthening exercise, kung pwede yung mga light weights. Hindi naman yung sobrang bodybuilding na mabibigat, pero dapat patigasin din ang ating mga muscle. Pag-iwas sa bisyo, no? Habang nagkakaedad tayo, lalo na yung mga kabataan ngayon, umiwas sa sigarilyo. Kung iinuman ng alak, konti lang, huwag masyado. At saka, yung ating mga socialization, no? Importante kasi na may connectedness tayo sa ating kapaligiran. Kung sa pamilya, sana magkasundo ang pamilya, no? Nakikisalamuha ka sa iyong komunidad, nagiging parte ka ng simbahan mo kapag ikaw ay may spirituality. Healthy aging kasi, yung abilidad mo, no? To function fully hanggang sa pagtanda mo para yung kalidad ng buhay mo ay maganda kahit na may edad ka na. Ngayon taon ay nasa mahigit 8 milyon ang bilang ng mga kababayan natin na senior citizen o nasa edad 60 pataas. Mahirap tumanda ng maraming sakit, no? Alam natin, ang Pilipinas ay tumatanda na bilang bansa. Dumadami na ang ating senior citizen. At habang tumatanda ang isang tao, maaring maging patong-patong ang sakit niya. Samantala, may panghuling tip si Miss Gloria Diaz para sa mga kaedad o mas senior pa sa kanya. Many times, our senior citizens, parang wala na silang asim, anghang, or whatever, because sometimes they have no more love life, they don't have any more inspiration, as they would say. When your children are older and they have their own lifestyle, I think you have to love yourself more and take care of yourself more. You have to focus on yourself and your partner, kasi kailan pa? Sa pagbabalik ng The Healthy Juan, mga fitness enthusiasts na hindi magpapahuli sa dance moves at bilis ng mga kabataan. Kapag healthy ang pagtanda, iwas sakit, iwas gastos, iwas problema. At mas malaki ang tsansa na humaba ang buhay kapiling ang ating mga minamahal. Tiyak nahahanga kayo sa disiplina ng mga mami na nakilala ko sa isang group dance exercise. Tara na, at tayo humataw. Hobby ko ang mag-exercise, pero first time ko maki-join sa group dance exercise kasama ang mga binibini at ginang sa Bulacan.
Maraming benepisyo sa kalusugan ang pagsasayaw, tulad na maayos na kondisyon ng puso at pagkakaroon ng matibay na buto. Ibang klase kayo, di ba kayo napagod? 68 na ako, ha? Pero 68? Oo. Teka. Sino dito nasa 40 years old at pataas? 50 years old. 56. 60. 62. 68. 70. Grabe, ibang klase. 8 years nyo na to ginagawa. Pwede ba kalabanin ko kayo ulit sa sayawan? Yeah! Isa pa. Sa round 2 ng aming sayaw ehersisyo, natuwa akong isipin na marami ang nagsisikap ma-achieve ang healthy aging, tulad ni Mommy Veronica. "67 years old na si Mommy Veronica. 8 ang kanyang anak at 15 naman ang apo niya. Happy and blooming si Mommy Veronica ngayon, pero hindi raw healthy ang lifestyle niya noon. Paano po kayo nagsimula sa pagsasayaw o sa ganitong klaseng pag-exercise? Kasi katrabaho ako nun sa kantin. Ngayon, laging puyat, laging napapabayaan yung pagkain. Hindi na kaya ng katawan ko, na-hospital ako, nasakit ako. Nang dahil sa insidenteng yun noong 2010, nalaman ni Mommy Veronica mula sa doktor na meron siyang vertigo. Maaring dahil sa kulang sa galaw o kulang sa exercise kasi ang circulation ng ating inner ear, middle ear, importante yan para sa ating balance, sense of balance. Baka mataas ang sugar niya o kaya ang kanyang sodium, no? Yung sodium, yung asin sa katawan, baka abnormal. Kalaunan, pinayuhan ng doktor si Mommy Veronica na piliting makapag-ehersisyo. At timing naman na nagkaroon ng group dance exercise sa kanilang barangay noong ding 2010. Dito na nagsimula ang kanyang journey to healthier aging. Sabi ko, di yun na sinunod ko kasi kumbaga daw yung katawan ko kulang, parang kulang. Parang boting kulang tubig, gano'n. Ayun, natutuhan ko ang exercise. Tapos nakabalita ko ng Zumba. Ang response mo to stress is exercise. Maglakad ka, tumakbo ka, sumama ka sa barangay pag may Zumba or yung dance, di ba? Yung mga dance activities, get together ng pamilya or ng barangay mo, sumama ka doon. At, syempre, yung iyong pagtanda, kahit ikaw ay nag-retire na, ipagpatuloy mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Humanap ka ng hobby, humanap ka ng bago mong mapag-aaralan. Sabay ng pagsasayaw bilang exercise, tinigilan din ni Mommy Veronica ang paninigarilyo. 15 years kayo nagsisigarilyo. Oo. At paano natigil yan? Natigil kasi pag may naramdaman ako, pinatitigil ako ng mga anak ko. Ayun, tinitigilan ko. Sabi nila, pag di nyo tinigilan yun, matitigo kayo kagad. Pati sa pagkain ay mas disiplinado na raw siya. Inspirasyon niya siyempre ang kanyang mga anak at apo. Doon ako tumibay ang loob ko na palakasin din ang katawan ko dahil nga sa mga anak ko. Ako kasi bumubuhay sa kanila. Ngayon, na-enjoy ni Mommy Veronica ang advantages ng sinimulan niyang life transformation 8 years ago. Ang iyong memory ay maganda, di ba? Yung hindi ka magiging makakalimutin. Pangalawa, yung iyong mga dami ng gamot na iniinom mo, hindi gaanong karami kasi maganda ay yung blood pressure, maganda ang iyong blood sugar, no? Ang kidney mo, naalagaan mo, ang atay mo hindi nasisira sa alak. Ganon din yung mga buto. Dapat matigas ang buto. Pag healthy aging, naiiwasan natin ang osteoporosis. Ganon din ang paningin, no? Healthy vision, malinaw ang mata,
Ang healthy aging ay para din sa mga merong may sakit pero maaring matulungan. Sa pagbabalik ng The Healthy One, ila-level up natin ang pag-exercise para makaiwas sa sakit ng matatanda. Mga lalaking seniors naman ang magpapakitang gilas. Sasamahan ko ang isang grupo ng mga lalaki sa kanilang paboritong healthy habit na paborito at namimiss ko na rin gawin. Ang edad nila nagre-range from 50s to 60 years old. Teka, baka mas mabilis at malakas ang mga to kesa sa akin. Tingnan nga natin. Ako si Florante Villar Alcantara, edad 69. Ako po si Boy Rocky, 67 years old po. Dati po kong empleyado sa gobyerno. Ako si Paul Javier, 61 years old at isang barbero. Sila ang Palm Spring Bikers Association from Novaliches City. Ano kaya feeling kapag nakipagsabayan ako sa mga siklistang senior citizens? Good morning! Ayun! Ay, tatay! Magandang umaga! Salamat at sinama niyo ako sa umaga na to. At ito lang request ko, huwag niyo ako iiwan. At alam ko, malalakas kayong lahat. So, tay, okay lang ba sumabay ako sa inyo? Ready na ba tayo? Game, hataw na! 2012 nang mabuo ang Palm Spring Bikers Association. Sa 200 members, 53 bikers dito ang may edad na 50 pataas. Si Tatay Rogelio, 70 years old ang pinaka-senior sa grupo. Mayroon siyang 4 na anak at 6 na apo. Balitay, pagdating sa pagbibisikleta, ano sa tingin yung benepisyo na idudulot nito? Malaking bagay kasi tulad kong nagkakaedad na, naging masigla din ang sex life. Gano'n. Hindi nga biro. Okay. Tapos kailangan araw-araw, hanggat maaari, pawisan ka. Dahil yung pawis natin, importante lumabas eh. Oo. Yun ang nagpapasama sa katawan. 16 years old pa lang nang matuto magbisikleta si Tatay Rogelio. Pero 26 years old na siya nang gawin niya itong sport or hobby. Pagtuntong na edad 40, tumigil daw sa pagbibisikleta si Tatay Rogelio dahil nagkaroon siya ng trabaho sa Saudi bilang sastre. Dito na raw niya napabayaan ang sarili. Tumaba kayo? Umabot ng, dati ang naglalaro ako, 27 lang ang waistline ko. Tapos umabot ng 36 nung nag-Saudi ko. 3 taon sa Saudi si Tatay Rogelio bago nakabalik sa Pilipinas. Pag-uwi rito, hindi raw niya agad na ibalik ang healthy lifestyle. Hanggang sa inatake siya sa puso noong 2004 dahil sa nagbarang ugat. Dahil dito, nagsimula na rin siyang uminom ng maintenance na gamot para sa puso. Kaya ako nagkasakit nung lumaki na yung mga bata, nagsipag-college na, puro trabaho na lang. Wala nang exercise. Hanggang sa na-high blood na ako, lumaki ko eh. 2011 nang isinagawa ang heart bypass surgery ni Tatay Rogelio. Ipinayo ng doktor na ibalik niya ang healthy lifestyle, tulad ng pagbibisikleta. Sa loob ng 4 na taon, nakarecover agad si Tatay Rogelio. Hindi kasi siya naninigarilyo. Gulay at isda rin ang madalas niyang kainin. At hindi rin daw siya umiinom ng alak kung walang espesyal na okasyon. Masaya si Tatay Rogelio dahil he feels young and strong again. Yung pag-eehersisyo niya ay makakagawa ng mga bagong mga ugat na healthy sa paligid ng mga lugar na barado. Ganon din yung mga muscle, no, at saka mga buto. At ang pag-iisip din ng tao ay lumalakas, nagiging healthy din kapag siya ay patuloy na nag-exercise. Si Mang Norberto ay isa rin sa mga senior citizen na miyembro ng grupo. Ipinagmamalaki niyang sa edad 60
ay wala siyang iniindang karamdaman mula nang siya'y magbinata hanggang sa kasalukuyan. Gano'ng katagal na kayo nagbabike, Tay? Mga nasa 20 na. 20 years na. Paano kayo nagsimula? Sa trabaho nga, Sa trabaho. Sa trabaho. Kasi wala nang pamasahe. Simula nang gawin niyang sports ang biking, hindi na raw siya tumigil sa pagpepedal. Bukod sa Baguio at Mindoro, nakarating na rin siya sa Visayas. Tatay, ano yung pinakamalayo na narating niyo? Bacolod. Ilang kilometro yon? Galing Bacolod, 85 lang naman. 85 kilometers. At 60 years old nagawa niya yan. Ibang klase, ha? Pero anong pakiramdam pagkatapos magbike ng... Masaya sir kasi kasama mo yung mga grupo. Oo. Isa-isa nakikita namin, nagbabike. Uy, biker yun ah, biker yun ah. Una na, nagkayayaan ka ba ng ride? Dumami yung members namin hanggang sa inirehistro namin sa SEC yung para mas lalong maging tumatag. Okay. Tapos, dinagdagan namin yung advocacy namin. Hindi lang sa health, tumulong kami sa environment. Ngayon, ang DOH ay nagpondo na rin ng mga ilang pag-aaral tungkol sa healthy aging. No? Pinondohan nila yung aming proyekto na tinatawag na Fit for Frail. Pinag-aaralan namin ngayon, ano ba yung mga pangangailangan ng mga senior citizen tungkol sa healthy aging nila. Hindi pa natin alam ang sagot, matatapos yung pag-aaral next year pa. Ang isa sa mga programa ngayon ng DOH na talagang tinututukan nila yung facilities. No? Ayon sa batas kasi, lahat ng ospital ng gobyerno ay dapat may geriatric ward. So, meron na tayong programa sa DOH na yung 27 na mga regional hospitals dito sa Pilipinas ay magkakaroon na ng kapasidad na magkaroon ng geriatric ward. Madami at patuloy na dumarami ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Mahalagang bantayan ang kanilang kalusugan para manatiling silang asset sa bansa. At para sa mga Pilipinong gusto maging healthy sa pagtanda, simulan nyo na ang pagbabago ngayon pa lang. Kayamanan ang kalusugan, kaya kailangan ng tama at wastong kaalaman. Iwasan ang sakit, labanan ang karamdaman. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo para tayo'y laging Healthy Juan.